Okay. So, tapos na tayo sa sample problem number 1, which is ito. Ay, actually, class, typo lang ito. No? This should be sample problem number 2. No? Pero in the class, ano? Find the root of the given equation. We have cosine x minus x times e raised to x. O, pansinin mo, class. Dito pa lang, sa given natin. Ilan kaya ang possible root na to, class? Ha? So, basically, wala namang, ang degree of equation natin dito ay parang wala namang highest degree dito other than 1. So, basically, naka-raise lang sa 1. So, basically, ilan ang possible root natin? Basically, ang possible root lang natin dito ay isa lang. So, basically, isa lang si x lang. No? Hanapin daw natin yung ating possible root na mag-satisfy sa equation na yung whole equation natin here is equal to 0. O, yun lang naman yan, class. Sige, solve natin. Okay? So, ito na yung class, ano? At gamitin daw nating initial guess ay 0.5. Ito naman dito, class, ano? Huwag naman kayong, kumbaga, nag-go worry about that. Kino-consider naman natin, class, na talagang sobrang dami ng pwede mong i-assume na value, ano? Syempre, parang parusa na yun, ano? Pagka binigyan kayo ng sobrang laki na initial guess. At all, hindi talaga kayo binigyan ng initial guess. Alright? So, yun pala yun, class. Okay? So, gamitin na natin si 0.5. So, gamitin natin siya, class. O, anong unang step natin? Unang step natin, i-equate daw natin yung equation natin to 0, which is, okay naman, ano? Tama naman, ano? O, di okay na. Check na tayo doon. Naka-equate na siya sa 0. And then, after that, express na natin into a g of x. So, basically, ano lang naman to, class? Isolate lang natin si x. So, dito, class, since isa lang yung inahanap nating root, kasi wala namang dito, ano? Kumbaga, class, wala naman ditong degree ay higher, o degree ay 2 or higher. So, basically, we can conclude na isa lang yung degree natin. O, first degree equation lang to. So, basically, isa lang yung root na hinahanap natin. Alright? So, next. O, express daw natin into 0 and then right after that, express natin into g of x. So, paano yun, class? So, ang g of x form na to ay ano? Di ba, class, pwede natin itong, di ba, class, hindi mo pwedeng gawin ito, ano? Sir, pwede po ba to? Ito, ililipat ko doon. O, class, hindi. Kasi, yung cosine x ay isang term po yan. No? Hindi siya pwedeng paghiwalayin na, uy, sir, pwede i-divide ko na lang ito ng cosine. Kasi, class, kahit i-plug in mo sa calculus mo yung cosine, hahanapan ka ng hinahanapan ka ng value ng angle. Therefore, hindi mo pwedeng gawin to, class, na di-divide mo sa cosine. Ito, cosine. No, mali yan, class. Mali yan. Alright? So, ang tama is, kasi nga, bakit hindi tama yung ganon? Kasi nga, yung cosine x ay isang term lang yan, class. Okay? So, paano natin gagawin? So, ito ibig sabihin, pwede siguro nating ito na lang, class, ano? Ito na lang yung i-isolate natin, yung x here. So, paano yun? Class, since ito ay negative po, pwede, class, siguro, yun lang natin i-transfer natin dun sa kabila para maging positive yung equation natin. Alright, pwede ba yun, class? O, pwede yun, ano? Tingnan natin. Kasi ito, hindi pwede. Kasi isang term lang yan, class. One term lang sila. So, hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Kaya nga, pagka pinindot mo sa calculus yung cosine, hindi ka naman nakakapagpindot na cosine lang, tapos try mo i-equal. So, may lalabas na value dyan kasi yung itin-treat niyang cosine value mo ay yung latest answer mo, no? At try mo, class, cosine. Tapos, di ba ganyan yun? Test mo i-close. Walang lalabas, syntax yan. Kasi nga, kailangan niya ng value ng angle. Okay? So, basically, mamamali ka doon. Class, ano? Sa part na yan. Okay, so hindi pwedeng ito yung i-divide natin ng cos, ano, mali yan, class, bawal yun. Okay? Alright, so, dahil ito nga, ita-transfer natin doon sa kabila, i-consider natin yung change of sign. So, cosine x is now equal to x times e raised to x. Plus, ito, pwede na to, no? Actually, then we just need to, ina-isolate nga natin sa x, so divide both sides by e raised to x. So, basically, this will cancel out, no? And then, equation becomes, yung ating x now is equal to, ano?
cosine x all over e of raised to x. So, meron na tayong equation. So, ito na yung ating working equation. Alright? So, I hope nasundan yun, class. Okay? So, ito na yung gagamitin natin sa pag-iterate, ano? So, class, sa pag-iterate naman, yung nakita nyo kanina, yung ginawa kong table, yung ganito. Okay lang to, class, no? Kung ganito yung maging solution nyo, basta pakita nyo sa solution kung paano nakuha, ano? Madali lang naman siya. Actually, na pinapalit-palitan mo na lang ng value, yung x. Depende sa kung ano yung nakuha mong x dun sa previous iteration mo. Alright? So, sige. Copy natin ito. And then, copy natin ito. I-move lang natin doon para makuha natin, ano? So, move. Yan. So, sige. For our solution, class, number 1. Okay? So, sige. Burahin ko lang ito. Alright. So, dito, class, sir, paano ba namin malalaman kung ilan yung iteration para makuha natin yung tamang sagot? Actually, class, either i-specify sa problem na, uy, ganito yung kunin mo. Ano yung value ng x here at this specific number of iterations. So, parang gano'n, ano? And then, wag din kayo mag-alala kasi binibigay naman sa atin yung interval. Di naman kayo freestyle yan, class, na hindi i-specify kung hindi ibibigay sa atin yung interval. So, parang mag-freestyle tayo, mag-assign tayo ng interval, no? Ano yung class, no? Medyo mahirap na process yun, no? Awa na lang pag gano'n. Alright? So, sige. I-solve natin to, class. Okay? So, sabi natin, so, at initial, ang binigay sa atin ay initial ay ano? Ilan? We have, ilan daw in class? We have, ayun, assume daw natin na ang ating initial case ay 0.5. So, equation becomes, ang ating g of x, ang ating g of x ay ilan? 0, kasi initial, is equal to, o ilan yung natin, equation natin? We have cosine x ex. O sabi, papalitan daw natin kasi yung x ng initial value natin, ano? Sa x is equal to 0 pa lang, ano? Sa x sub 0, ano? So basically, ito ay magiging 0.5, ito raised to 0.5. Nag-gets, class? So ilan to, class? So testing natin i-calculate. Sige. We have cosine 0.5 all over e. O class, yung e ay alpha exponent. No? Makikita mo naman yun sa calcu. And then raised to 0.5. Mapansin mo, class, lalabas sa'yo dyan 0.6056. Kaso, ito ay malaking kamalian. Bakit? Class, itong 0.5, tinitreat natin ito as angle. Alright? Dapat, class, ang kasama ng angle, in order for us to calculate, ang kasama ng angle ay kailangan niya ng trigonometric identity. So, kailangan niya ng sine, cosine, tangent, cosine, sine. Kailangan niya, class, ng trigonometric function na sine, cosine, tangent, and everything. You know? Kailangan niya ng trigonometric functions. What if, class, wala siyang kasamang trigonometric functions o equations o identities? Pansin mo, class, ito, di ba, class? Wala siyang kasamang trigonometric functions. So, therefore, magiging rad ito, class. Kaya, ibig sabihin, by default kasi, class, yung calcu natin ay naka-degree mode po yan. Kaya pansin mo, class, doon sa upper right, o parang nandun sa taas ng calcu mo, parang may nakagano, no? D. Ayun. May nakalagay doon, class, na gano'n, no? D. Ibig sabihin, naka-degree mode yun. Kailangan natin, class, ay kailangan natin
radian mode. To enter the radian mode, ibig sabihin, ito ay radian mode, ano? So, to enter into the radian mode, para palitan natin into radian mode yung calculator natin, pindutin mo lang shift. Tapos, after nun, shift ka na ng course. Nabiro lang, ano? Shift, and then, mode, no? And then, may lalabas sa'yo yung interface. Mamimili ka dyan actually. Kaso, wala dyan yung, andyan na actually, ano? Andyan na si Rad. Sa Casio, sa kanan, number 4 siya, ano? Nakalagay doon, class, ay Rad. No? Ibig sabihin niyan, radian. Press mo lang yon, piliin mo lang siya doon. And then, automatically, magiging radian mode na yung iyong calculator. Na kanina, naka-degree. Class, hindi kasi pwede, ano? Kasi, meron tayo ditong, meron tayo ditong angle, wala siyang kasamang trigonometric functions o identities. Kaya, i-radian mode natin, ano? Kaya naman, when you calculate the same equation, cosine, ano yung class? Cosine 0.5, kasi yun yung initial value natin, ano? Calculate mo sa 0.5 equal to, ayun. So, lalabas na yung sagot talaga. No? Hindi ito yung sagot, class, ha? Mali yan. Ang lalabas ay ano? We have 0.532. Okay? So, sabi ko sa inyo, class, naka-store ako dito. Kaya kahit kinakat ko siya here, yung mga susunod, pag sinubstitute ko siya dun sa susunod na equation, yung stored value here ang ginagamit ko. Ano? Kinat ko lang siya for simplification. Ano? Kasi sobrang haba niya. Anyway, so, proceed na tayo. For our g of x sub 1 is now equal to, same pa din, ano? So, cosine, ito ay x. So, papalitan natin yung previous natin, ano? Yung 0.532, tama? All over. So, medyo magkakadikit-dikit ito, class, pagka ganon. All over e raised to 0.532. Equation becomes, makukuha natin is 0.506. So, still, ganun pa din, ano, we keep going. G of x sub 2 is now equal to cosine 0.506, kasi yun yung nakuha natin, all over e raised to 0.506. So, equation becomes, by calculation, we have 0.527. Okay? Next, sa third iteration, g of x3 is now equal to, so nga pala, class, pansin natin, ano, hanapin daw natin yung value ng root o yung x at 22 iteration. So medyo mahaba-haba, ano? Cosine, so cosine 0.527 all over e raised to 0.527. Balik calculation, ang kukuha natin ay ilan? 0.510. Okay? So, naka-store po ako dyan ng value, ano? So, g of x sub 4 is equal to, same pa din, ano? Cosine 0.510. Ito pa din yung gagamitin natin, ano? 510 all over e raised to 0.510. Okay, so by calculation, na makukuha natin ay 0.524. Okay? So actually, sige, isa pa. Sige, isa pa. G of x raised to sub 5 is equal to cosine, ilan yan? Ito yung gagamitin natin doon, 0.524 all over e raised to 0.524. Ang ba, class? And the equation becomes 0. Ilan to, class? 0.524.
sa 5th iteration. So, tama ba yung ginagawa natin? 524, 532, 506, 527, 510, 524 sa 5th iteration. Okay? So, tama ba, class? Initial, tama. So, sa 5th natin, ay ano? Sige, calculate natin. 5. And then, calc. 524. We have 0.5126. Okay? And then, yan lang, no? Tutuloy-tuloy mo lang yan, class, actually. Tuloy-tuloy lang yan. Ang laki naman. Tuloy-tuloy lang yan, actually, no? Ganun lang din, tuloy-tuloy lang. So, same lang din yan, class. At our 22nd, at 20, sa ating pang 21 na iteration, sa ating pang 21 na iteration, o dyan nalalabas yan, class, 21st, ay, ba't 25th, sir? Invento ka. 21, no? Mali, class, no? 21st, no? So, lalabas sa atin ay, we have, G of, class, tuloy-tuloy mo lang yung calculation, hanggang mag-arrive ka dito, So, actually, class, sa mga quiz na hindi naman naabot ng ganito, Grabe naman parusa pag galit na galit ba pag class? So, x, G of 21, no? Is now equal to, we have, parang nasa around, class, no? 518, no? Dito nalalabas si 0.518. Okay? Ay, teka, mali pala. So, pakita natin, class. So, cosine, ay, paano, class? Hindi natin mapapakita, Sige, pakita ko na lang. Okay? So, our first, 21st iteration, 0.517. Then, all over E, raised to 0.517. So, hindi pala, mali pala. Ang kailangan natin, di ba, class, yung pang 20 iteration. So, 0.517. Actually, paulit-ulit na lang pala ito, no? Okay? So, yun. All over E raised to 0.517. Now, equal to, then to, class, actually, 0.517 lang dito. Actually, pwede na to, Pwede na to, class. Okay? So, ganun din sa 22nd, Ganun din, class, sa sa 22nd. Same pa din ang makukuha natin dyan, class. Okay? So, G of x22 is now equal to cosine 0.517. Actually, yun lang din yun, E raised to 0.517 is now equal to 0.517 lang din yung class, Teka natin. Calc natin sa 0.517. 518, So, pwede rin, class, 0.518, 517 o 518, pwede na, class, 518. So, actually, ito na yung sagot, And actually, pag ito, class, i-shinip solve mo. So, pakita natin sa inyo. Wala pa kasi ako, class, emulator, calculator, o emulator ng CalCube. Kaya hindi ko sa inyo mapakita yung solution, Yung class, ganito, Alright. So, ganito, class, Sige. So, yung ating, kasi, class, pwede nyo itong i-shift solve, Check nyo lang, class. Hindi naman for the sake na malaman nyo yung sagot. Hindi naman ganun lagi ang rason natin kung bakit natin shift solve. This is just to verify kung tama yung nakuha nating iteration, So, yun, class. So, binigyan ka ng cosine. Diba, class, ganito yan, Cosine x is equal to, minus, yung, class? X
times e raised to x is equal to 0. O, pwede nyo ito class i-shift solve. Calculate nyo lang, ano? Type nyo lang, cosine alpha x minus alpha x times e raised to alpha x. Alpha 0, kasi kailangan mo siyang equate to 0, shift solve mo lang class. O, by calcu, lalabas yung class. Kaso matagal yan kasi naka-raise to something, ano? Kaya matagal yan class. So, if by 1, so actually, ang exact value na to ay ano? X is equal to 0.517757363. Kaya class, pag ito, sinubstitute mo dyan sa X, lalabas dyan ay 0. Try mo class. Cosine alpha A, in-store ko sa A, no? Minus alpha A, alpha E, raised to alpha A. Ayun class, so lalabas na yung 0. So yun talaga yung actual value na, ano? So 517, 518 is generally acceptable. Pwede na to class. Alright, so yun lang class for fixed point method. Others are for practice na lang, ano? So class, practice nyo na lang class yung mga iba pang mga pwedeng possible na mga i-solve natin using the fixed point method. Again, the general procedure is this. Una, equate mo muna 0, and then dapat, no, meron kang initial value, which is, sabi ko naman sa inyo, binibigyan naman tayo ng initial value. And then check pa din natin yung parameters, kung ilang iteration yung hahanapin. So yung use of Caltex, o mga sheet solve, allowed naman siya class. Pero hindi as your final answer, kundi to check, to verify na nasa tamang landas ka class, no? And then sabi natin, ihahanapin mo lang naman here. Hindi naman mahalaga class, kasi nga iteration lang naman to class, no? Mahabang process, mahabang procedure, maraming beses mo i-iterate bago mo palabas yung real value ng hinahanap natin. But still, dito naman class sa numerical solution is more on iterative approach. So basically, hindi natin talaga nakukuha, ina-approximate lang natin. Pero kahit na siya ay merely an approximation, yung level ng kanyang o kumbaga yung kanyang what you call this, yung kanyang kumbaga malapit naman na talaga siya dun sa real value o yung real solution, yung exact value ng root na hinahanap natin. Alright? So and then you have to transpose or to convert into a g of x form o standard form, and then you start the iteration class. O yun lang class actually, no, yung solution, isa-send ko na lang sa inyo.